Amen. Praise God. Thank you, Ate Janelle, sa opening prayer. Nagustuhan ko yung prayer mo about we dedicate this night to you. Diba, although we do this, para din naman sa atin to pagbabasa natin ng Bible, pero we also do this to honor and to remember the Lord. And we remember and we dedicate this night to walang iba kundi sa Panginoon. So yun po, welcome po sa ating lahat. Welcome sa mga kasama natin dito, si Ate Janelle, si Tuper, si UB, si Brother June, Sister Ivy, si Arlene, si Kimi. First time ni Kimi maka-join. Si Almini, si Ate Arlene, Sister Ivy, at si Lois. So yun, welcome po. This is the continuation of our Bible reading on the book of Joel. This is our second book. And I'm so much blessed with na tayo po yung nakasama natin lahat dito. So wala na patumpik-tumpik pa. Let's deep dive on the Word of God. So a little bit context lang, especially sa mga hindi naka-join kahapon. The book of Joel is the second minor prophets na makikita natin at the end of the Old Testament. So isa siya sa mga minor prophets na ginamit ng Lord. And also si Joel, actually wala siyang background. Hindi alam talaga ng mga tao kung anong time na sulat to ni Joseph or ano bang background ni Joseph, may asawa ba siya, may anak. Pero yun nga. And this one, the Joel chapter 2 follows the devastation described in chapter 1, which is yun nga yung sa book chapter 1. Sa chapter 1, mababasa natin yung warning ng Lord sa mga taga-Juda, which is magkakaroon ng mga holocaust, plague, ng drought, and ng famine. Sabi, but Joel now shifts the imagery to describe a coming of the Lord, not just a natural disaster, but a picture of God's coming judgment that will affect all people. Ang pinakang naka-highlight talaga dito is the word a day of the Lord, and it will affect all people. Pero makikita din natin dito at the same time sa Joel, the book of Joel also emphasized that repentance can turn judgment into mercy. Na naka-highlight din dito, even in chapter 1, na yung ating repentance or yung way natin ng pagka-come to God o yung paglapit natin sa Panginoon is kayang ma-turn yung judgment na haharapin natin into mercy or grace when we repent to God. And this chapter also gives one of the most prophetic promises. Ito sa mga isa pa yung favorite kong highlights dito sa book na to, which is itong book na to, nag-prophesy siya about the outpouring of the Holy Spirit. Babasa natin yung si Joel chapter 2, 28 to 32, na which will be fulfilled on the Acts 2. Kung familiar kayo doon, yung outpouring ng the Holy Spirit during the Pentecost, ito yun, mapoprophesy siya dito. So, a little bit context. So, yun yung mga context of this the book of Joel chapter 2. So if you can read on Joel chapter 2 verse 12 to 13, ngunit ngayon mismo'y bumabalik kayo sa akin ng taos sa puso, manalangin kayo at mag-ayuno at manangis. Bumalik kayo sa Panginoon yung Diyos, mapagbiyaya siya at mahabagin. Amen. Sabi dito, bumalik kayo sa Panginoong Diyos. Bakit daw? Because siya ay mapagbiyaya o ay mabiyaya at mahabagin. Hindi madaling magalit at sagana sa pag-ibig. Hindi siya agad nagpaparusa. Amen. And also this we can read on the next yung fulfillment ng promise ng Lord. Truly that our God is a faithful God. Pwede ba natin i-comment yan? God is a faithful God. Yeah. Pwede ba tayo mag-comment sa comments sa chat natin? God is a faithful God. Na kapag ang Panginoon nag-promise siya, hindi man natin alam kung kailan mangyayari yung isang bagay, pero the Lord is faithful on His promises. Ang Lord, kapag nangako siya, He will do it. And makikita nga natin yan that this was before the invasion of the Babylon. Itong promise na to, yung the book of Joel was written. Pero makikita natin at the day of the Pentecost, just after a few days, after mamatay ni Jesus Christ, the prophecy was fulfilled and his promise was fulfilled. And we can read that on Acts chapter 2 verse 16 to 7. Sinabi, ito na nga ang pinapahayag ng propeta Joel. Yan. So parang binabalikan nila yung sinabi ni Joel. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu
sa lahat ng tao. And alam niyo ba that the Holy Spirit is the gift from God. He is a promise na pinangako sa atin ng Panginoon that He is the Spirit that will never leave us nor forsake us. And He is our mediator and He is also our comfort. Na ang banal na Espiritu ay nandyan. He is a gift na kaya nga dapat in every day of our life, dapat ina-acknowledge natin yung presence niya. We should not take the Holy Spirit for granted. Amen? Dapat hindi natin tinitake for granted ang banal na espiritu. And also, if you can remember yesterday, pinag-aralan natin yung mga locust na yung locust plague or the invasion of locust ay hindi ito aksidente o na parang random lang na parusa ng Panginoon, na judgment ng Panginoon sa mga taga-Juda. But this is a direct warning or message of the Lord that we can read from Deuteronomy chapter 28. So sa Deuteronomy chapter 28 actually nakalist down doon yung mga bagay na kapag inobey mo ang Lord, ito kukuha mong blessings. Pag hindi ka naman sumunod, ito naman yung mapupunta sa yung mga parusa or judgment. And one of the judgment listed there is yung is yung locust, which is a warning for them nga na mali yung ginagawa nyo, hindi pa ba kayo nagigising, wake up and repent. Pero we can also read sa Deuteronomy 30, just the following chapter, after the chapter 28, sinabi doon na alam nila yung judgment na dadating, but the Lord is inviting them to repent and to go back to God. Sabi dito, kung kayo'y manunumbalik kay Yahweh na inyong Diyos at susunod sa Kanya, babaguhin niya ang inyong kapalaran at pagkakalooban kayo ng kasaganahan. Truly, although, di ba, ang deserve naman talaga natin is to be judged according to the things that we've done, to be judged according to the things that we do every single day, pero hindi dun bumabase ang Panginoon. Na despite na tayo nagkakamali, even tayo mag-fail, minsan we disobey the Lord, pero ang invitation pa rin palagi sa atin ng Panginoon is to go back. Kapatid, bumalik ka sa Panginoon, and sabi dito, babaguhin niya ang inyong kapalaran at pagkakaloban kayo ng kasaganahan. Truly, napakabuti ng Panginoon, and actually yung tumbok ng Joel chapter 2 based sa mga pag-aaral ng mga Bible scholar is yung plague actually dito is hindi lang siya nagpapatungkol dun sa plague na dadating, which is yung locust plague, but this is a foreshadowing of the invading armies like the Babylon. So parang sinabi ko kahapon na kapag may warning sa iyong Panginoon, the warning of God never stops until you listen to Him. Hindi siya yung pagka may binawarningan ka ng Panginoon, kapag nanawa na siya, ay sige na nga, wag na. Wala na akong paki sa'yo. Bahala ka dyan. Hindi. But the warning of the Lord intensifies, o mas lumalala siya, mas dumadami yung mga warnings niya sa'yo until you listen to Him, until makuha niya yung attention mo. And yun nga, kahit yun sa locust plague, patigas pa rin ang ulo ng mga tao sa Juda. Kaya yun nga, dadating nga yung foreshadowing nito, and also yung mangyayari sa susunod na sila naman ay i-invade ng mga Babylonians. Ano po? And so, actually, the Joel chapter 2 as well is the earliest, isa sa mga si Prophet Joel, isa siya sa mga unang-una ding nag-prophesy about sa pag-outpouring ng Holy Spirit on all people. During this time, medyo parang imposible itong sinasabi ni Joel kasi sabi, how can you promise na ang Holy Spirit ay magpo-pour out sa lahat ng tao, samantalang if you can remember sa Old Testament kasi ang ang Holy Spirit, ang banal na espiritu ay hindi siya nananahan kung kani-kanino lang, na parang very specific lang siya. There are lots of requirement. Parang madami kang dapat ma-check na box bago manahan sa iyo ang banal na espiritu. At kung nananahan ang banal na espiritu, usually parang nadapo lang siya sa iyo, and then eventually he will leave. Pero this is the first, I think the earliest, yung Book of Joel na nag-prophesy about the coming of the Holy Spirit, na hindi na lang siya pagbisibisita sa iyo, but the Holy Spirit will live through you. Ang banal na espiritu ay hindi lamang sasamahan ka, kundi maninirahan sa iyo. Pwede ba mong i-comment mo dyan sa comment that the Holy Spirit
lives in me. The Holy Spirit lives in me, and that is the promise of the Lord to all the believers, that when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit is also there as a package deal kasama ang banal na Espiritu sa package deal. Kasi ang banal na Espiritu din, He is also our seal, ang seal ng ating salvation na para siyang magnet. Alam niyo yun, kapag may isang bakal, pag dumating siya, ang makukuha niya lang ay may mga magnet. And parang magiging hihila sa atin is not our actions, not hindi yung ginawa mong mabait, hindi yung ginawa mong maganda. But ang titingnan ng Panginoon kung ikaw ba ay ligtas if the Holy Spirit lives in you. Hindi yung titingnan kung malaki ka ba mag-tithes, kung ikaw ba ay nakapagbasa ka ba ng madaming book sa Bible. But He will look for someone na may Holy Spirit na naninirahan sa Kanya. And napakaganda ng pangako po sa atin ng Panginoon dahil ang pangako niya that everyone who accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit now lives in you. Ang kagandahan pa nito, hindi lang siya pabisibisita sa iyo, kundi siya ay nananahan sa iyo at kasama mo. Amen? Amen. So now we will proceed with our 3 important points that we can learn from this book. Yan. The first one, sinong gusto pong bumasa ng ating number 1? Paunahan, paunahan. Okay, number 1. Sister Ivy po. Sige po. True, number 1. May echo. Siguro po, Teka. i-mute na lang muna ni Brother Jun yung ano yan, tsaka yung sound. True repentance opens the door to God's mercy. Okay, God calls people not to outward ritual only, but to rend your heart, not your garments. Sa kultura ng Israel, ang pagpunit ng damit ay tanda ng matinding lungkot. Pero sinasabi ni Joel, mas mahalaga ang puso kaysa panlabas. Sa awit 51:17, ang hain na kalugod-lugod sa Diyos ay pusong nagsisisi, pusong tapat at mapagkumbaba. Hindi niya itatakwil. Wait lang po, mabilis lang. May tumatawag lang po sa akin sa labas. Give me 1 minute lang. Amen, amen. I am back. Yan. Salamat po, Sister Ivy, sa pag-read. Sabi dito, true repentance open the door for God's mercy. Alam nyo, ang nakalagay kasi dito na rend your heart, not your garments. Ang pinapatungkulan niya po dito ay yung klase ng pagre-repent na parang nagre-repent ka lang ng kung ano lang yung nakikita ng tao. No, kumbaga, repentance na panlabas na parang hindi mo nagagawin yung action na to kasi nakikita ng ibang tao. So, God is not impressed by our outward show. Hindi na-impress ang Panginoon na hindi na siya nakikita ng ibang tao na ginagawa itong bagay na to or isang sinful act. Kundi, ang ang care ng Lord is your sincerity in your repentance. When we repent wholeheartedly, hindi lang yung pakitang tao na pagre-repent, the Lord shows mercy.
And yun yung mababasa natin at makikita natin dun sa Book of Joel na hina-highlight dito that the Lord cares when you repent and He shows mercy when you repent. And yan po ay makikita natin even in the Old Testament. Ano, sabi ang example dito is yung the prodigal son, na parang sa prodigal son, we can read that on Lucas chapter 15. And hindi sapat na yung anak ay nagsisilang. You have to return to your father. Kailangan mong tumakbo, bumalik sa iyong ama. Hindi lamang parang sa isip mo lang, not just mentally, not just on your mind, but you have to go back to God. And alam niyo, ang Panginoon, sabi niya sa kanyang salita, na ang Lord ay nalulugod sa pusong nagsisisi. And alam niyo, sabi ko nga, hindi natin pwede natin lokohin ng tao, pero hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Amen. Amen. Yeah. Though Amen. pwede nating lokohin ang tao na ay nagbago na ako or ganito na ako. Amen. Pero Amen. ang Panginoon, ang Panginoon ay hindi natin siya maloloko. Sabi dito, rend your heart. Pag sinabi ko sa inyo rend, ay punitin or i-torn natin yung heart natin. I-open natin yung heart natin sa Lord. Not just our garment. Hindi yung panlabas ang tinitingnan ng Panginoon, kundi yung true heart of repentance. And ang buti ng Panginoon sapagkat ang promise sa atin ng Panginoon is that He will give grace to those who truly repents and go back to the Lord. Amen. Amen, amen, amen. And yun yung pinapakita sa atin ng Panginoon sa ating point number 1. Okay? Next one, we are now on chapter, point number 2. Sinong gustong bumasa po ng point number 2? Ako na. Go, Ate Janet. God restores what was lost. When we truly return to God, He can redeem lost years, broken opportunities, and wasted seasons. Someone who spent years far from God might think it's too late, but God can use even past failures as part of their testimony and ministry. Amen. Thank you, Ate Janelle. Ano, sabi dito that God restores what was lost. Naniniwala ba kayo na kayang ibalik ng Panginoon kung ano yung mga nawala sa inyo? Sometimes, Amen. away, meron yung mga ginagawa na para manakaw yung Amen. mga bagay sa atin, di ba? Pero alam nyo, ang promise ng Panginoon is that God only can restore us, but also God can restore what was stolen from us. Amen. Na lahat ng mga bagay, yung mga bagay na nawala sa atin, ninakaw ng kaaway o nawala sa atin habang wala tayo sa piling ng Panginoon, the Lord can also restore. Yan, sabi dito na minsan nafe-feel natin na parang may mga times sa buhay natin na nasayang yung taon na yon, sayang oras na yon, o yung opportunity, sayang, or yung season ng buhay natin na yon is parang nasayang o nanakaw ng kaaway. Pero alam niyo ba that in God there is no walang aksidente sa Panginoon. And also, even when we think na parang late na yung isang bagay na pinapromise sa atin ng Panginoon na parang hindi na sasapat o parang walang time ang Lord para sagutin yung promise na yun. Pero ang Panginoon, He is always on time. Sabihin mo nga sa comment, God is always on time. God is always on time. Even yung mga pagkakamali natin, even our past failures, even our past struggle, pwedeng gamitin niya ng Panginoon para ma-restore lahat ng mga wala sa inyo. And actually, sometimes yung mga failures natin, yung mga downfall natin, God can still use that as your testimony. Sometimes tests are just there to give testimony, test to testimony, yung ating mess papunta sa message. Amen. Amen, amen, amen. And sabi dun sa Joel 2, Amen. chapter 2, verse 25, ibabalik ko sa inyo ang mga taon na nilamon ng mga balang, which is yung mga locust nga. Sabi, after judgment, God's promises is not just only survival, but restoration. Naniniwala ba kayo na ang buhay ng Kristiyano ay hindi tayo basta lang nagso-survive, kundi tayo nagtatrive. Amen. Hindi yung parang Amen. pag-ano natin ay puro sangga lang tayo sa gawa ng kaaway. Kundi the promise of God is a long, satisfying life Amen. na you are Amen. fulfilled. Ang life na hindi yung parang, alam mo yun, parang inaapi ka habang buhay.
Pero ang plano ng Panginoon is not just survival, but for you to thrive, to be restored. Amen. 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 Di ba minsan parang may mga feel tayo sa atin na parang gaya nun sa mga balang, minsan ninanakaw ng balang o ng mga instances sa buhay natin na ginagawa ng kaaway, pero ang Panginoon, He can restore all of those things that was stolen from us. Amen? Amen. Sabi dito sa Job, if you are familiar with Job, isa si Job sa mga example nito, ibinalik ng Panginoon ang kanyang kayamanan at higit pang dinoble ang kanyang tinanggap. Wow. Na hindi lamang binalik ng Panginoon kung ano yung mga ninakaw ng kaaway sa kanya, kundi dinoble pa yung kanyang tinanggap. We can read that on Job chapter 42 verse 10. And sinabi niya naman sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So even the things that we think na parang sayang, parang nasayang, or parang mga bagay na parang naging dahilan ng ating pagkasira o naging dahilan na tayo napalayo sa Panginoon. Alam nyo ba na walang imposible sa Panginoon? And walang aksidente sa Panginoon. The reason that you are here, the reason kung kailan mo nakilala ang Panginoon, kasi sometimes yung iba, paano nila na, ang tanda ko na kung kailan ko nakilala ang Panginoon. Pero alam nyo, the Lord can restore what was lost. Amen? Amen. The Lord can Amen. fulfill you even when you think that parang late na or parang ang tagal naman dumating ng promise sa akin ang Lord, pero just pray and wait because the Lord is faithful to give back kung ano man yung inagaw sa iyo ng kaaway o kung ano man yung bagay na nasayang o nawala sa buhay mo. Amen. 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 Ito po yung pinangahawakan natin na walang nasasayang pagdating sa Panginoon. If you are a Christian, o ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, walang bagay na nasasayang sa iyo. Everything is God's control. Everything works in your favor. Naniniwala ba kayo doon? Na everything works on your favor. Hindi dahil tayo mabait, hindi dahil tayo matalino, masipag, kundi Amen. dahil ang pabor ng Panginoon, especially now in the New Testament, na ang pabor ng Panginoon ay nasa iyo. Because kagaya ng promise kanina sa because the Holy Spirit is in you, He cannot resist not to bless you because the Amen. Spirit is in Amen. you. Amen. 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 Praise God. Praise God. And sana yun yung maging declaration lagi natin sa mga buhay natin. Na we should truly live. Hindi yung parang may mindset tayo na parang laging kulang. Parang ang mindset natin is parang lagi tayong nawawalan. But hindi, ang declaration lagi natin sa buhay natin is the Lord is for us. Ang Panginoon ay para sa atin, and He cares for all our needs. And He cares for all the things that we care about. Amen? Next one, this is the last one. The promise of the Holy Spirit is the promise of the Holy Spirit is for all. And mabibasa po natin yan sa Joel chapter 2 verse 28 to 29. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Mapapahayag ang inyong mga anak na lalaki, di lang lalaki, kundi babae, ang inyong matatanday, mananaginip at inyong mga kabataang lalaki makakita ng mga pangitain. Okay tayo. Actually, kung mababasa kasi natin, like what I said kanina, dun sa context sa Old Testament kasi bibihira lang o piling tao lang ang binibigyan ng banal na espiritu. Very limited lang. Actually, minsan sa isang buong nation, ang mapipili lang minsan isang tao sa isang buong bansa, or sometimes yung tao na yun hindi pa yung habang buhay, hindi pa yun 24/7 kasama niya ang banal na espiritu. So very limited lang. Pero dito, may pangako ang Panginoon na ang lahat ng tao ay makakatanggap ng Holy Spirit. This is a promise for everyone who would believe in the sacrifices of our Lord Jesus Christ. Sabi dito, God's Spirit empowers every believer. Amen. Naniniwala ba kayo na walang maliit na Christian at walang malaking Christian? Na parang kapag ka tumanggap ka ay ito, pagka-Christian ito ay 100%. O ang pagiging Christian ito ay 50%. O ang pagiging Christian ito ay 20% lang. O ang natanggap nitong tao na ay bago pa lang to, siguro kakakilala lang nito sa Lord nung July. Ang spirit nito ay konti pa lang. O kaya ito, 10 years na to, ito ay mas malaki na ang spirit niyan. Hindi po ganun. The same spirit, ang natanggap po natin ay iisang espiritu.
Pwedeng sabihin mo nga dun sa comment, we have the full package. We have the full package. Hindi lang yung parang limited na Holy Spirit ang binigay sa iyo, kundi it is the same, sabi nga sa Biblia, it is the same Spirit who raised Jesus from the dead. It's the same Spirit that lives in you. Sabi nga dito, the very same power lives in me now. Diba? The same power na nag-resurrect kay Jesus dun sa cross, dun sa tomb, dun sa libingan niya, is the same power or the same Spirit that is with you right now. And kung makikita natin, diba sabi ko dito sa Joel, na prophesy siya, pero na-fulfill tong promise na to dun sa during the time of Pentecost. Kung makikita natin, yung mga alagad naman doon is mga ordinary people lang, 'di ba? Lahat sila ay mga isda, tago-kolekta ng buwis, mga yung sabi din parang sila mga kung sasabihin natin, they are just ordinary people, pero nang dumating ang banal na espiritu, doon sila nagkaroon ng kapangyarihan na maghasik at maghayag salita ng Diyos sa lahat ng sulok ng mundo. So every profession, ikaw man ay housewife, ikaw man ay teacher, engineer, accountant, ikaw man ngayon ay wala pang ginagawa sa buhay, estudyante, it is not about your profession, it's not about who you are, but it is about who's inside of you. Amen? It is the Holy Spirit that enable us to do all of these things. Amen? Na ang banal na espiritu ang tanging makakagawa ng mga bagay na ito sa pamamagitan mo. Hindi ikaw, kundi ang banal na espiritu. Amen. Alam nyo ba, kahit yung pagpe-pray natin, even our desires to pray, yung hindi tayo makakapanalangin kung wala ang banal na espiritu. Amen? Sapagkat ang banal na espiritu ang dinidesire niya mga bagay na spiritual. And it is the same na kapag tayo ay wala ang banal na espiritu, hindi tayo magkakaroon ng desire na manalangin kasi wala siya sa atin. It is also the same thing na kapag tayo ay nakakapag-say no sa ungodliness, nakakapag-say no tayo sa sin, because the Holy Spirit lives in you and convicts you to not do all of these sinful things. Kaya ngayon sa mga nagsasabi na iba na kapag ikaw daw ay nagkasala, lumalayo daw ang banal na Espiritu sa inyo. That is not true. Alam niyo kung bakit? Sabi, bakit tatanggalin ng Diyos o bakit tatanggalin ng Panginoon ang Holy Spirit sa iyo kapag ikaw ay nagkakasala? Lalo ka nang nawalan ng dahilan, lalo ka nang nawalan ng kakayanan na magtanggi sa sin, lalo ka nang nawalan ng kakayanan na say no to ungodliness if the Holy Spirit is not in you. Actually, minsan nga may mga times na parang tayo hindi tayo makapag-pray, hindi tayo makapagsimba, hindi tayo makapagbasa ng Bible, hindi tayo makapag-say no sa ungodliness. Pero sometimes, ang Holy Spirit within us convicts us na magawa itong mga bagay na to because our own flesh, yung mga sarili nating mga laman, ay hindi kayang pag-desire ng mga bagay na ito. It is the Holy Spirit in us that enables us and empower us to do all of these things na mga spiritual. Amen. Pwede ba i-comment mo dyan? It is not I, but the Spirit who lives in me. Yung ngayon nakakadalo ka sa mga ganitong Bible study. Sa tingin mo ba kung wala kang banal na espiritu, magkakaroon ka ng joy na dumalad sa mga ganitong Bible study? Kasi tingin mo ba kung wala kang banal na espiritu sa iyo, ay magkakaroon ka ng joy kapag nakikinig ka ng Word of God? Sa tingin mo ba kung wala kang banal na espiritu sa loob mo, ay hindi ka magkakaroon ka ng kasayahan na magsimba? Hindi. Because those things are spiritual and spiritual things are only desired by spiritual things. Ang ating laman, ang mga gusto niyan, ang gusto palagi niyang gawin ay mga bagay na panglaman din. And ganun ang ginagawa ng banal na espiritu. It empowers us to do the will of God. The Holy Spirit empowers us to do the will of the Lord in our lives. Hindi natin yan magagawa, kundi dahil may banal na espiritu kang tinanggap, yan ang kumikilos sa pamamagitan mo. Amen? And sabi dito sa Igawa, chapter 1, verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko. And sabi dito sa Ephesians 5:18, huwag kayong maglasing sa alak, sa halip ay mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Alam niyo, ito isa to sa mga favorite chapter ko sa Bible, the Ephesians chapter 5.
Ephesians chapter 5 is sa mga nakafocus about sa pag-iinom, pero hindi siya tungkol dun sa pag-inom ng pagiging pag-inom ng alak. Kumbaga ginawa niya lang comparison. Alam niyo ba yung ano, yung mga minsan yung mga taong nagiinom, parang hindi nila makontrol yung kanilang mga sarili. Sometimes, meron nga yung tinatawag na, yung pinasukan na ng espiritu ng alak, yung dating tahimik, bigla nagiging madaldal. Yung dating, parang mahiyain, biglang magiging makulit na. O kaya pagka nakainom, so lumalabas naman yung ugaling magagalitin. O kaya kapag nakakainom, biglang gumagaling naman kumanta. 'Di ba? Yung iba naman meron pa ako mga kilala na kapag nakakainom, biglang nagiging magaling mag-English. 'Di ba? Parang sinasapian ba sila o pinapasukan sila ng espiritu ng alak. Pero ang kino-compare niya dito, huwag daw tayong malasing sa alak kundi mapuspos tayo ng banal na espiritu. Na sometimes, parang hindi na natin makontrol yung ating mga sarili o hindi na natin kilala yung ating mga sarili, kundi ang nakakapag-control na sa atin ay yung banal na espiritu. Siya na yung nag empower sa atin na magawa yung mga bagay na hindi natin nagagawa dati. Same sa alak. Yung mga dating hindi mo magawa nung nakainom ka, nagagawa mo na gayon din ang banal na espiritu ay nadyan para magawa natin yung mga things na hindi natin nagagawa nung tayo ay wala pang banal na espiritu. Amen? So, we will just do a quick summary of the Joel chapter 2. Sabi dito is, God calls us to sincere repentance. Our heart, yung tunay talagang repentance ng ating mga puso, hindi lang yung outward na ritual. Kasi alam nyo, kapag ang isang tao nagrepent, parang, alam niyo yung sa mga GMRC, na tinuturuan ka lang mag-behave na bawal to, bawal yan. Pero hindi mo siya ginagawa dahil may nakatingin sa'yo o hindi mo siya ginagawa dahil may nakakita sa'yo o hindi mo siya ginagawa yung isang bagay kasi may parusa. Pero the real repentance starts from your heart. And sabi nga, do not rend your heart, not your garments. Hindi lang tayo magsisi sa panlabas, kundi magsimula talaga yung pagsisisi sa ating mga puso. And sinasabi din ng Panginoon that the Lord is very gracious and very merciful sa mga taong truly nagre-repent. And next one, He is a God who restore whatever we lost when we return to Him. Kayang ibalik ng Panginoon yung ninakaw ng kaaway, times that you have struggled, times that you have depression, times that you have anxiety, times na parang nung time na yun, hirap ka, hikahos na hikahos, na parang yung mga time na parang walang-wala ka, sinusubo ka, the Lord can restore what was lost in your life kasi ang plano ng Panginoon sa atin is not just survival, but to live a life that is satisfying and naibigay sa atin ng Panginoon kung ano yung mga pinlano niya talaga para sa atin. And huwag niyong sabihin na late na, matanda na ako, or lampas na ako dyan. Alam niyo, naniniwala ako, the Lord is always in perfect timing. Ang Panginoon, sabi nga niya sa kanyang promise sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And alam nyo, ang Lord ang magre-restore ng lahat ng mga bagay na ninakaw sa inyo ng kaaway. And we Amen. pray about this, Lord. Thank you, Lord, for the restoration na ginagawa mo para sa aming lahat. And Amen. we are excited, Lord. And last one, His Spirit is now available to all believers. Wag mo neglect ang presence ng Holy Spirit inside of you. Kino-convict ka mag-pray, pray. You are invited to go to a Bible study. Go to a Bible study. Do not neglect the presence of the Holy Spirit in you. And it is now available for all of us, empowering us for life and for mission. Ang banal na espiritu yung nadyan, hayaan mo ang banal na espiritu yung kumilos sa buhay mo. Amen. Amen. That concludes our uh, the Joel chapter 2 sa ating pag-aaral, and thank you sa lahat ng nag-join. Salamat sa inyong mga buhay. And before tayo mag-end ng ating session for today, pwede ba tayong mag-open ng ating mga camera at picture tayong lahat. Yan. Si Joseph, nandito pala si Joseph, si At Arlene, si Janelle, si Jenny B, si Lowy, si Japet. First time din natin nakasama si Japet, si Alminister IB, si UB, si Brother June, and si Kimi. Welcome, 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 welcome sa inyo. So bago tayo mag-iwahiwalay, pwede ba tayong mag-open ng ating mga camera? Yeah. Si Kimi. Hello, Kimi. Nasa bahay ka.
Si UB walang di pa nag-open. Pero pwede sige mag-picture na tayo habang iniintay natin yung iba. 1, 2, 3. Isa pa. Thumbs up, thumbs up. 1, 2, 3. O, Joel chapter 2. Para matandaan ko kung sino si Joel ang pang ilang picture natin. Joel chapter 2. And last one, cheese number 1. Yun, praise God. Thank you po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-join. And kita-kita po ulit tayo bukas. The Thanks, last chapter na, everyone. Kuya Joseph, ah, 1 p.m. bukas. last chapter na tayo Flyers. ng Book of Joel. Thank you sa inyo. PM bukas.